Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Sa muli po, Saturday na naman. Basta Sabado, alam na yan. Si Kuya Carlo and Kuya Joas makakasama mo sa programang May Kasama Ka. Good morning everyone. Kuya Joas, bumati ka. Yes, Kuya Carlo, good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. At syempre, magandang umaga rin sa ating mga Facebook Live viewers. Ako nga pala si Kuya Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan? Ikaw ba? I'm very excited. Lagi naman ako masaya, lagi naman ako excited tuwing Sabado dahil makakasama natin si Kuya Carlo at syempre, makakasama rin natin ang ating mga tagapakinig. Pero Kuya Carlo, higit dyan ay natutuwa ako dahil nung nakaraang linggo, tayo po ay nagkita na, finally. Oo, mga kaibigan, nagkita kami finally ni Kuya Joas after many years. Magkasama kami sa radyo, pero yun lang yung unang pagkakataon na nagsama kami. Kaya thank you Lord for that. Yes, ang dami namin na pag-usapan ni Kuya Carlo, ang dami rin naming videos na i-upload ko sa TikTok, so abangan niyo po yan. Pero Kuya Carlo, very special yung ating program ngayon dahil we are celebrating Father's Day. So bukas po ay linggo, June 21, tama po ba? Ako ng araw? Yeah. Tama ba? Yan, June, basta June yan, no? Yan, tama nga, June 21. Nag-ano pa ako, Kuya Carl, nag-isip pa ako, tama ba yung date ko? June 21, Father's Day po. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. But Kuya Carlo, huwag natin kalimutang batiin ang lahat ng mga taga Zamboanga, Sulu, Tawit-Tawit, Basilan. Salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin ni Kuya Carlo at syempre sa ating himpilang 1116 DXAS, your community radio. Tuloy-tuloy lang tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Ayan, Kuya Carlo, dahil alam ko meron kayong i-share sa amin, medyo nauutal, nabubulol-bulol ako dahil ang dami ko pong gustong sabihin, ang dami ko rin gustong i-share sa mga tagapakinig natin. But before we proceed on that, gusto namin munang malaman ano ba ang mensaheng dala ni Kuya Carlo. Well, bale, ito nga, di ba, ginawa natin itong commitment dalawa na bago tayo mag-umpisa ng ating programa, maganda talaga yun na meron tayong konting pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Well, alam nyo, pero bago tayo magpunta doon, again, gusto natin batiin na lahat na kung meron kayong mga Bibles, pwede nyo po buksan sa Jude 24 and 25. Minsan po kasi kanina, nung sinare ko rin to kanina, sabi niya, ano yung 24-25? Chapter 24? Hindi po, verse 24 and 25. Dahil yung Jude po ay isang chapter lang siya. And then, yung kausap ko nga, hanap siya ng hanap. Sabi ko, sandali lang, ang Jude ay makikita mo bago mag-Revelation. So, ito po yung second to the last letter sa New Testament bago mag-Revelation. Ito po yung sinasabi doon. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion, and power, both now and ever. Amen. Ito pong words na to ay kalimitan, maririnig po natin to sa
sa ibang mga denominations, sa mga churches, and even mga pastors na parang kinukote nila to after the worship service, ganon. So ito po ay parang yun, doxology. Pero dito po ang ganda talaga nito, if you do that, yung before you end any service na basahin to, somewhat like a blessing and at the same time, giving back God the glory and honor. Pero dito, gusto ko lang ma-point out sa atin sa verse 24, na sabi niya dito, now, ako pag itong word na now, tinitingnan ko to, palagi kong sinasabing ngayon daw to, ngayon. Hindi to bukas, hindi to kahapon, it's now, ngayon. Sabi niya dito, now unto Him who is able to keep you from falling. Yung ibang translation, keeps you from falling away. So ibig sabihin, ito pala mismo ang ating Panginoon can keep us, can protect us from falling away. At sabi niya pa nga dito, and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So makita mo na sabi dito, it is Him, ang Panginoon po mismo ang magpe-present sa atin in His glory, no? With great joy. So, pag sinabi niya siya yung magpe-present sa atin, hindi na lang sinabi na i-present tayo, pero siya din yung gumagawa na magiging faultless tayo. Wala tayong spotless tayo, parang ganon. So sa ating buhay, minsan merong mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin naiintindihan, pero ito yung parte ng process ng buhay natin na kung saan ang Diyos is doing something in our lives. Ang sabi nga sa Philippians 1:6, sabi niya, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ. So ibig sabihin, ang Panginoon po mismo ang nag-umpisa ng trabaho at siya po yung magiging magsasaganap nito, itatapusin niya. So ang ating buhay ay maaaring hindi pa tayo perfect, madami pa tayong mga sablay, pero don't worry, God is working in us. Kaya at the same time, this would reveal us, remind us na to be patient with one another, be patient with your friends, your loved ones, dahil work in progress pa. Meron pang ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang completion nga nito until the day of Christ. So, let's just hold on to this. Na sabi niya dito na He is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceedingly great joy. Pero ito din yung bandang huli. To the only wise God, our Savior, be glory, majesty, dominion, power, both now and forever. Amen. So yun din, tayo sa bawat buhay natin, yun lang talaga palagi natin sabihin sa niya, Lord, you are worthy. Kayo po yung wise God, our Savior. All glory, majesty, dominion, power is yours both now and forevermore. Again, ang glory ng Lord hindi pa sa future. Ngayon pa lang it's His. And nag-umpisa yung scripture natin kanina with the word now para sa atin. And maging sa sinasabi niya dito yung exaltation, sabi niya na it is also now and forever. God is to be exalted. God is sovereign. His dominion is for a lifetime. So let's just enjoy our time with God. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi pa siya tapos sa buhay natin. Ang importante lang yung mag-cooperate tayo sa ginagawa ng Diyos. Maaaring hindi natin masyadong naiintindihan, pero let's just trust God that He is doing a perfect work in us. So I hope you are na-encourage ko kayo with this devotion and have that in our minds na hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. May mga imperfections tayo pero just hold on. God is working. Meron siyang gagawin niya to until He returns. So God bless you for
Thank you for listening to this devotion. Kuya Joas. Yes, Tito Carlo or Kuya Carlo, thank you for sharing us. At gusto ko lang din muna na i-remind yung ating mga tagapakinig na itong scriptures na binanggit po ni Kuya Carlo, isa lang po ang gusto niyang sabihin para sa akin. My personal take on that is we are all work in progress and God is very joyful in working with us and working in us. Kaya naman be patient lang. Kasi ako in the present time sa kasalukuyan I am having hard time. Kumbaga ang hirap maghintay ng tamang panahon, ang hirap maghintay ng pagkakataon. Pero eto, thank you Kuya Carlo for reminding us, even ay naalala ko, oo nga naman. God is working. Hindi ko man nakikita pa, hindi ko pa nararanasan, pero kailangan lang natin maging pasensyoso, sabi nga nila. But again, thank you Kuya Carlo at sana naging inspired tayo para simulan ng araw na ito. And Kuya Carlo, thank you again. Paulit-ulit thank you ko. But anyway, batiin natin lahat syempre ng manakinig sa atin, lalo yung mga tatay ng Happy Father's Day. Kasi kanina, sinabi ko na Father's Day pero hindi ko sila binati. Kaya batiin natin lahat ng mga tatay, mga ina na naging tatay na rin, kapatid natin na tumayong tatay, kung sino man po yung mga kakilala natin who stood up sa tabi natin, naging father figure natin, kumbaga naging amahan natin sa eskwelahan, sa trabaho, sa community natin, even sa churches natin. Ayan, we give kumbaga, we honor you and we thank you for all the things you have done para po sa ating lahat. Kuya Carlo, may gusto ko din bang batiin maliban sa mga nabanggit ko? Ay, oo. Bale, ito, speaking of being a father, ako ay isang tatay na rin. Pero at the same time, sabi ko, Lord, ang tatay ko, kasama mo na eh. So, gusto ko man siyang batiin, pero ikaw na bahala dyan, Lord. Pero at the same time, yun kayo, mga na nakikinig sa atin, I guess this is one of the best time na pwede natin i-acknowledge talaga ang tatay natin. Yun, katulad ni Joas, ako ay binabati ko si Kuya Marlon na kung wala ang tatay ni Joas, di siguro nag-iisa ako nagngangawa-ngawa dito sa programang ito. Pero I thank you. At saka nagkita din kami ng papa ni Joas and it's very nice na nakasama natin sa lahat sila nagbo-volunteer sa church nila and I'm so honored to meet them. And then at the same time, yung sinasabi natin, yung mga tatay, usually kasi parang nala-limelight palagi ang nanay. Pero okay lang naman yun, walang problema yun. Ang mga tatay, tagnap naman nila yun. Pero mayroong mga sacrifices din, ginawa ng mga tatay, na hindi naman talaga nakikita ng ibang mga tao. Pero again, saludo kami sa lahat ng mga tatay. Maging sa, yung sabi ni Joas, tatay mo, hindi naman talaga biological father, pero tinitingala mo sila bilang yung mga tatay sa iba't ibang aspeto ng buhay mo na they become a mentor to you. Kaya sa lahat ng mga tatay dyan, Happy Father's Day. Yes, Kuya Carlo. I also like to take this opportunity na syempre i-plug ko rin ang aking mga social media accounts bago tayo magpatuloy sa ating programang ito. Mga kaibigan, nais ko po kayong imbitahan kung nais niyo po ng kausap, nais niyo po maging inspired o gusto niyo lang din na makapanood, makapakinig ng mga videos ng isang person with disability, specifically ako po yun, maaari niyo po akong i-follow sa aking TikTok account and Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang Kuya Joas. Feel free na i-message po ako. May mga nagme-message po sa akin, Kuya Carlo, na nakaraan. At marami rin naman tayo kahit paano naaabot, natatouch yung buhay, nai-inspire. Although hindi pa tayo ganun kadami, hindi pa tayo ganun kalaki, pero syempre sa suportan nyo, sa panalangin natin lahat, at sa pagsusumikap din natin, ay marami pa tayong maabot using that platform. Ulitin ko po on my TikTok and Facebook page, hanapin nyo lamang po ang Kuya Joas. Ayan, Kuya Carlo, maraming salamat, Kuya Carlo, for again, reminding us with that scripture at maya-maya lamang ay dadako na tayo sa ating pag-uusapan dahil ang ating episode po ay may pamagat na
Kwentong Super Tatay. Yan, kaya naman as we listen to this music, no? Ano kaya yung kwentong Super Tatay mo? Baka pwede mo i-comment yan sa ating comment section o di kaya naman, Kuya Carlo, ano ba ang ating cellphone number na pwede nilang i-message ang kanilang kwentong Super Tatay? Well, pwede nila tayo i-reach out, mag-comment sa 0916-296-6625. Again, maging sa ating sa Facebook Live natin sa 1116 DXAS, your community radio. Again, it's 0916-296-6625. Ayun, Kuya Carlo, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan maya-maya lamang. But before we continue, enjoy this music. At ito pong awiting ito ay, syempre, sabi nga ni Kuya Carlo, dinidedicate namin sa lahat ng mga nakikinig sa atin at syempre sa mga minamahal nating tatay. Kaya naman, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang programang May Kasama Ka. Dito pa rin po yan sa himpilang 1116 DXAS, your community radio. Ayan. Enjoy the music, guys. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kapansanan ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga
Nagbabalik po ang programang May Kasama Ka, Kuya Carlo and Kuya Joas. Dito po sa 1116 DXS, Your Community Radio. Ang DXS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po ay nais niyo po maging partner ng ating gawain, mangyari po lamang iscan po ang QR code ng ating GCash, ng ating bank accounts para po sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate na, pwede po kayo mag-text, ipaalam po sa amin, mag-chat po kayo para formal po namin kayo mapapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless you po. Well, Kuya Joas, ano ba yung ating pag-usapan sa araw na ito? Yes, Kuya Carlo, nakakatuwa. Excited na ako na kayo po ang aking magiging guest. Wow. Ayan, nakakatawa mga kaibigan, no? Kami ni Kuya Carlo magkasama tuwing Sabado. Pero this time around, si Kuya Carlo naman ang ating gigisahin. Kasi nung mga nakaraan, ako yung lagi niya tinatanong eh. So ngayon naman si Kuya Carlo dahil Father's Day na po mga kaibigan. At syempre kahit na paano, gagamitin natin yung kwento, yung kaalaman ni Kuya Carlo kung paano nga ba maging ama. At the same time, ano ba yung mga karanasan niya bilang isang tatay. At higit sa lahat, ano ba yung ipapayo niya? Lalo na sa ating mga kabataan. Kaming mga kabataan. No? Kami po mga nasa 20s, no? Pa 30s. Kasi yan yung mga panahon na nagpaplano, nag-settle down yung mga kabataan. At the same time, may mga kabataan din kasi na minsan ay maagang pumapasok sa responsibilidad. Kaya try natin, no? Subukan natin na gabayan ang lahat na nakikinig sa atin. Again, wala pong perfect na tatay, walang perfect na kwento, pero ito pong pag-uusapan natin is just a guideline, no? Maging gabay lang natin kasama si Kuya Carlo as we journey in life as a father, as a mentor, at sa mga magiging tatay pa in the future. Ayan, Kuya Carlo, ready na po ba kayo sa aking mga tanong? Di ba? Kinakabahan po ba kayo? Please be good to Please be good to me. Wag mo kong pisahin sa sarili kong mantika. Ayan yung mga Tagalog, ano? Ginigisa sa sariling mantika. O sige kapatid, tuloy mo lang. Alang para sa ating mga tagapakinig. Ha? Ito Kuya Carlo, alam ko namang ready ka na talaga. Alam kong ready ka na talaga. Gusto ko lang talaga i-confirm. Ready na ba talaga si Kuya Carlo? Kasi mukhang pagod to eh. Dahil marami siyang ginawa for the past few days. Pero anyway, Kuya Carlo, simulan natin sa tatlong katanungan lang. So 3 questions muna bago tayo magpatuloy sa ating malalimang pag-uusap. First question, Kuya Carlo. Isang salitang naglalarawan sa pagiging tatay. Para sa'yo, ano doon? Isang salita maglalarawan sa pagiging tatay. Pili ka po, Kuya Carlo. Is it yakap or payo? Is it yakap or payo? Yakap. Yakap, yan. Ibig sabihin si Kuya Carlo may hilig yumakap sa mga anak niya. O kayo po ang niyayakap ng mga anak niyo? Ay hindi, parang ako magkakasakit pag hindi ko sila nayayakap. Oo, ganun talaga. Alam mo yun. Oo. Eto Kuya Carlo, sunod naman. Trabaho o bonding time? Trabaho o bonding time, Kuya Carlo? Bonding time. Bonding time. So ano po ba ang madalas nyong gawin pag nagbabanding po kayo? Mula nung maliit ang aming mga anak, ang pinaka-bonding time namin, yung bago kami matulog. Meron talaga kaming panahon, non-negotiable sa amin yan. Every night, nagsasama-sama kami, nagpe-pray kami. Lalo na nung maliliit mga bata, yung may storytelling yan, bedtime stories. Meron akong 365 Bible stories. So yun yung ginagamit ko noon. So yung bonding time namin in the past ay yun, sa gabi. Pero ngayon dahil malalaki na sila, yun yung namimiss ko, kapatid. Hindi na kami masyado, dahil may kanya-kanyang buhay na sila eh. So inaantay ko pag sama-sama kami,
yun, we see to it na meron talaga kaming quality time para mag-bonding. Kaya tama nga Kuya Carlo yung sinasabi ng mga magulang natin, no, mga matatanda na habang bata pa yung mga anak nila, hanggat pwede pa nilang yakapin, pwede pa nilang isama sa mga pinupuntahan nila, kaya pa nilang makipag-bond sa mga anak nila, ginagawa na nila dahil time will come, no, na yan, sabi nyo nga po, no, bihira na lang mangyari ang mga bonding moments natin dahil syempre may kanya-kanya na tayong pinagkakabalahan. And Kuya Carlo, para po sa inyo bilang isang tatay, ano po ba ang pinakamasayang tawag sa inyo ng mga tao sa paligid, ng mga anak nyo, mga kabata, mga youth, no, sa inyong church, sa inyong community? Ano po ba ang pinakamasayang tawag sa inyo? Hindi, sa probinsya talaga, ang isang paraan ng dito sa Buanga del Norte, napuna ko lahat ng mga nakakabata sa akin, ang tawag sa akin tatay. Sa bahay, dito sa bahay, nung maliliit yung mga anak ko, tawag nila sa akin, Papa. Hanggang ngayon, Papa pa rin man. Kaya lang, kalimitan ngayon, tinatawagan na nila ako, Pastor. Pastor lang, tapos sabi ko, teka, bago ko kayo naging pastor, tatay niyo ako. Pero yung mabiro nila sa akin yun. Ang tawag sa akin, pastor. Sabi ko, bago ako naging pastor, ako ay tatay ninyo. So yun, ang tawag sa akin ay pastor o tatay. Pastor, tatay o papa. Kuya Carlo, no, tinanong ko yung mga bagay na ito kasi gusto ko ding maintindihan na nakikinig sa atin. Ano po ba talaga ang role ng isang tatay? Alam ko na every year, no, nagiging topic to sa podcast, sa mga interviews, even sa mga pelikula, mga series sa television, and even dito sa atin sa radio, lagi natin taon-taon sineselebrate, pinag-uusapan natin ito. Pero bilang isa pong tatay ng mahaba ng taon, no, ano po ba ang pinaka-main role ng isang tatay? Bale, ang akin, Joas, merong at least 3. Una talaga ay sa kultura natin, mga Pilipino, di ba dati, yung mga, ngayon lang naman talaga pati meron ng mga working mothers, pero in the past, ang mga kaya nga nabibigyan ng highlight ang mga nanay, dahil sila yung naiwan sa bahay, sila yung nag-aalaga sa mga anak. Dahil ang role ng tatay talaga, ang unang-unang role ng tatay is to be provider. Siya yung magtutugon sa lahat ng mga pangangailangan sa bahay at maging sa mga anak. Kaya having said that, may mga tatay, hindi alam ng mga anak to na ako, may kilala ako na sa halip na sumasakay ng jeep, maglalakad na lang para merong ekstrang pera para may bigay sa anak. Ganun, ano? Yun yung mga sacrifices ng mga tatay. Hindi na sila nagme-merienda, hindi na sila wala ng luho para lang matugunan ang pangangailangan. Yun yung number 1, is to be a provider. Pangalawa, ikaw yung protector. Alam mo, you have to protect your children. Nung una kasi, kala natin yung banta sa mga bata, yung mga bully lang, yung kaaway, yung mga physical, mga bata, nag-away-away. Pero sa ngayon, hindi lang yan. You must be a protector of your children spiritually din dahil meron silang mga atake sa kanilang mga buhay. Una, yung provider, maging protector ka. At yung pangatlo, alam mo ano? Ikaw yung prophet. Ikaw yung prophet. Ikaw yung nagbibigay ng direction sa kanila. Naalala ko to sa mga anak ko nung kaya kung ano sila ngayon, it's because somewhat like, hindi ko naman sila pinoprophesy, pero sinasabi ko sa kanila na kayo yung mga tagapagtanggol ng naaapi. Kayo yung malalapitan ng mga nangangailangan. So yun, lahat sila, ganun yung sinabi ko. Lalo na yung yung third daughter ko, sabi ko, anak, kailangan talaga may abogado ang mga ang mga malilit na nasa laylayan ng lipunan natin. Gusto ko sana maging abogado ka. Yun yung sinabi ko nung una, pero parang baliwala niya lang.
Pero later on, na-remind siya doon. So, ang sabi niya sa akin pa, umpisahan ko yung first year. Pag hindi ko kaya, bibitawan ko, at least nasubukan ko. Pero, yun nga, nakatapos siya ng law this year. Yun nga, dahil yun nga, yung sinabi ko sa kanya na you will be a defender of the oppressed. Tapos ito namang bunso ko, sabi ko, anak, ikaw yung magbibigay ng magandang smile sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na dito sa church natin. Dahil yung mga tao dito sa amin, sa simbahan namin, hindi perpekto ang kanilang ngipin. Kasama na ako doon, kapatid. Pero yun yung sabi ko, anak, gagawin mo, bigyan mo sila ng magandang smile. So yun, naging dentista siya. Basta yun yung tatlong role. Una is to be a provider, tapos ikaw yung protector, ang pangatlo ikaw yung parang the prophet and priest. Iniingatan mo sila spiritually. Binibigyan mo sila ng guide sa principles and panuntunan sa kanilang mga buhay. Yun, kapatid. Yun yung role na alam ko, na ginagawa ko. Yes, no. Based on your personal experience, Kuya Carlo, alam ko na na-apply mo din yan talaga, and thank you for sharing that to us. And ako, Kuya Carlo, personally, saludo ako sa mga kapwa natin person with disability, dahil kung babalikan po natin, may mga ilan po tayo naging panauhin sa ating programa ng mga visually impaired na tatay. And even if they have that kind of disability, it doesn't hinder them to apply all of this, no? Yung kahit pa paano makapag-provide ka sa pamilya. Alam ko, Kuya Carlo, mahirap ang buhay ngayon. At syempre, may mga kabataan din na nag-iisip kung papasukin pa ba nila ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng anak, dahil hindi biro. Pero ako, wala pa naman akong asawa, wala pa akong anak. I can't that fully relate sa ganyang sitwasyon. Pero one thing is for sure, if you have that determination, kung may sikap, may tiyaga at may pangarap ka, I think anything and everything will be possible naman. And pangalawa, yung pagiging protector. Alam ko, Kuya Carlo, na sa mga PWD dati mga kasama, mahirap yan for them, no? Para sa atin na protektahan yung mga anak natin kung tayo may disability. But I salute these fathers, no, na kahit na sila ay visually impaired, no, sila ay wheelchair user, sila ay may hearing impairment, o kung anumang klase ng disability meron sila, they try their best to protect their children. Kasi ako, Kuya Carlo, naniniwala ako na hindi mo na naman pinoprotektahan ang anak mo sa mga masasamang tao. 'Di ba? Hindi naman natin pinoprotektahan lang ang mga anak natin para hindi sila mabully, hindi sila masaktan ng kung sino man. But we are also protecting their heart, na yung puso nila, yung mind nila. That's why as much as we can, we try to send them to a good school to protect their mind, to nurture their mind. Tapos, sabi nyo nga po kanina, Kuya Carlo, no, may bonding time kayo, you pray together. And that is also one way of protecting their heart, na sa magulong mundo na meron po tayo, kahit pa paano, may kapayapaan ka sa puso mo, being assured that you are protected because you have that values, may moral tayo, and at the same time, you have that kind of family that supports you. And I also agree, Kuya Carlo, may napanood po ako sa isang social media platform. Ang sabi doon na being a father is not easy. Pero if there is one characteristic that you should possess, that is being prayerful. And alam ko, Kuya Carlo, ulitin ko po, minsan o madalas, no, pag tayo nahihirapan, yung mga tatay, ang last resort nila usually is to kneel down and ask God for all the provisions, no, natulungan, samaan sila. And I think yan po ang isa sa pinakamahalaga na dala natin. Kahit ako, no, in the future, kung magiging tatay ako, being prayerful is also may weapon against anyone and everything. Kasi naniniwala ako, Kuya Carlo, na with the words that we say, kung ano may laman ng puso at isipan natin, na ma-manifest ito. Basta't alam lang natin that we are doing it in the right way. Kaya thank you, Kuya Carlo, no, for reminding us that madaming role ang pagiging tatay. Mabigat, puno ng sakripisyo, puno ng kung ano man yan. But yeah, being provider, being protector, and being the prophet, yan yung tatlong bagay na dapat binibitbit natin bilang mga tatay. Pero Kuya Carlo, ito po yung gusto kong i-follow up. What are the challenges na hinarap nyo? Kasi wala namang perfectong tatay. May iba,
they are prayerful but they cannot provide. May iba naman that they are provider but they are not protector. May iba naman all-in-one, talagang andyan lahat. May iba naman na may kulang na isa o kaya isa lang ang meron sa kanila. Bilang tatay, how should we handle this kind of dilemma? Yun, nangyari sa akin yan, kapatid, may panahon yung I really have to work para yung matugunan yung mga pangangailangan. And I have to, kapag sinabi mong work, ito yung napapalayo ako sa pamilya. Good na lang talaga. Hindi to abroad, local lang. Dito minsan, nawawala ko ng 3, 4 buwan, 6 na buwan. As a salesman, nag-work ako sa salesman. Kaya ang maganda talaga yung kung ang wife mo ay talagang nakakaintindi na siya yung nagpe-play ng role. Pero later on, give up ko talaga yun na gano'n, na hindi mawala ako sa piling ng aking anak. Dahil yung sabi mo nga, minsan nagiging provider ka pero wala ka namang binibigay na protection sa kanila dahil malayo ka. Kaya nga itong lately, medyo meron kaming mga pangangailangan talaga, yung mga malaki na mga bata, nag-aaral na sila. Sabi ko, mag-abroad na lang ako. Pero nakita nila, sabi na, di bali na hindi tayo masagana ang buhay natin basta magsama-sama tayo. Huwag ka na mag-abroad. Yun yung sa kanila. It's because alam nila na yun yung parang security nila na they know their father is just with them. Anytime they need their father, nandun sila. So yun yung challenges, kapatid. Isa pang ang pinakamahirap nito yung yung bang may mga pangangailangan sila o meron din talaga dumating sa panahon sa buhay namin in the past, yung maging yung basic needs namin hindi namin na matutugunan. Ibig sabihin, yung pati sa pagkain, pati duman kami sa ganyan. Hindi ako naman yung taong hindi humihingi, hindi ako lumalapit sa mga tao. Yes, Kuya Carlo. Tatay, you really help me to provide. So, gano'n lang talaga. Pero yun yung pinakamasakit parte sa isang tatay, na may pangangailangan ng anak tapos hindi niya maibibigay. Pero yung ang values namin dito, yung, lalo na yung may comparison kasi, kapatid, yung ibang pamilya, nakikita ng mga anak namin, mayroong mga laruan ng galing sa Jollibee, gano'n. Paano mo yan i-explain sa anak mo? Minsan kasi, mayroon kaming motor dati, pero sinasabi ko, mga anak, hindi tayo, darating ang oras, may panahon makakapasok din tayo dyan, gano'n. So minsan nagdadrive kami, yung anak kong isa, sabi niya, may araw, papasok din kami dyan sa'yo. Parang gano'n. Tapos, gano'n talaga, yung isang anak ko, sabi ko, lumabas mo sa bunga ko, sabi ko, anak, sa birthday mo, magja-Jollibee tayo. Hindi niya yung nakalimutan, dumating ang birthday niya, yun yung pinaka-iintay niya. Tapos alam mo, sinabi ko na lang, sabi ko, anak, antay na lang muna natin matulog yung mga kapatid mo, tapos saka tayo aalis. Alam mo, dahil doon, hanggang ngayon, hindi niya yung makalimutan. Sabi niya, tatay ko, tinupad niya yung pangako niya sa akin na kumain kami sa Jollibee noong birthday ko. At the expense, gabing-gabi na dahil inantay niya muna talaga matulog yung mga kapatid niya. Para madala ko siya on his birthday sa Jollibee. Yun yung medyo masakit, kapatid, kapag you really want to bless your children pero wala kang kapasidad na gawin yun. So yun. Yes, Kuya Carlo, no? Pero even though napagdaanan nyo yung ganyang sitwasyon, look at you now, Kuya Carlo, no? With all the sacrifices and hard work na ibinuhos mo para sa pamilya. Ayan na, Kuya Carlo, no? Kapapasalan po ng inyong anak bilang isang dentista at kahit paano ang iba nyong anak, ayan, may maglolo pa, no? Tapos na siya. Tapos iba yung anak, they're also successful on their endeavors. Bilang isang tatay, how do you, kumbaga alam kong proud kayo ha, pero how do you express your gratitude na despite the challenges na pinagdaanan ng pamilyang ito bilang tatay, ano yung tayo nyo
para sa mga sitwasyon tulad nito na finally, no, alam ko you've been praying for this every day, every single moment. Talagang alam ko yan, no? Pinagdadasal natin. Sumunod naman dyan, andun yung mga heartbreaking moments na you cannot provide for your family because sabi nyo nga po kanina, dumaan kayo sa ganung sitwasyon. And the last is, you want to protect them but you're away sa iyong mga anak. And here you are, Kuya Carlo, you are reaping all the sacrifices. Ano po ang inyong nararamdaman? Well, sa ngayon kapatid, yung mga hindi natin dapat i-resent yun. Ako ngayon naintindihan ko na sabi ko, yung mga sitwasyon na nangyari sa buhay namin, it build yung character ng mga anak namin. Yung bang alam nila ano yung kahirapan, alam nila yung... So mas nagiging kind-hearted sila. Sila yung, kung makita mo, sa ngayon, kung generous ako nung araw, mas generous ang aking mga anak ngayon. Kung mga anak ko, kung ako ay mapagmunawa sa iba, mas lalo na itong mga anak ko dahil dumaan sila sa naintindihan nila ano ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng karanasan. Sa ngayon din ako ay hindi kung ibabalik ko uli ang buhay ko, hindi ko ipagpapalit, ganun pa rin. Mas gusto ko yung dumaan kami sa ganun para nakita ko din sa amin dito, wala kang pwedeng mapintas sa amin pagdating sa family. Yun. Kaya ang church din namin, yun yung advocacy namin na our church is a family. Hindi lang dapat ang problema ng pamilya na isosolve. Nakikita din nila lahat ng, for example, sa church namin, all-out support yung mga anak ko sa ginagawa naming church effort. So yung mga member din ng church, gano'n din. Ibig sabihin, si pastor ang naging role model. Hindi lang to basta kwento-kwento. Nakita nila yung buhay namin. So, yun yung naging encouragement sa bawat nag-attend sa fellowship namin. So at the same time nakita pa nga nila, yung sabi, ito tatay nila, hirap na itong makarinig pero ito yung mga challenges ba as PWD. Pero mas lalo ibig sabihin, it inspires others na pwede natin itong gayahin ang pamilya ni Pastor. Bagamat yung mga anak nila, meron silang, yung communication barrier dahil sa difficulty ko makarinig ng maayos sa kanila. Pero it becomes an inspiration to many other people. And Kuya Carlo, no, I would totally agree na yung pinagdaanan niya may reason and purpose kung bakit dumaan kayo sa ganyan at bilang resulta, ito na-build na yung character, yung values, and tama din po kayo Kuya Carlo na napakahalaga ng pinapasa natin sa mga anak natin, no? Kung ano man yung ibinibigay natin sa kanila because what you are passing on to your children, yun din ipapasa nila sa ibang tao. If you are kind, you are generous, you are thoughtful, kumbaga, the good na ibinibigay mo sa kanila, yun din yung magiging ipapasa nila sa kanila mga anak, no? And tulad nyo nga po kanina, sabi nyo, you've passed on not just a character, but a story of hope, love, and faith, no? Yung application as well. And Kuya Carlo, no, bilang dahil ilang minuto na lamang ang nalalabi sa atin at alam ko marami pa tayong gustong pag-usapan, ano po muna ang maipapayo nyo sa mga tatay na PWD struggling to provide, struggling to protect, struggling to, kumbaga, to stand sa pagiging isang tatay, even sa mga magiging tatay pa lang o kahit hindi PWD, in general na lang tito, what can you advise or what can you, kumbaga, para ma-encourage sila na laban pa tayo, alam kong mabigat pero laban pa? Ang sa akin lang dyan, Diyos, yung helplessness ba, yung wala ka talaga sa kapasidad. Alam mo what strengthen us? I mean, it's just our faith. Balibag yung mga anak namin, alam nila yung kung kailan kami walang-wala. Maging yung, for example, may isang halimbawa lang, yung lapis, walang lapis yung anak ko, papasok sa school. Walang kakayanan bumili, gano'n,
Pero sabi lang ng wife ko sa kanila, anak, humingi ka lang sa Lord. Tingnan mo, magkakaroon ka ng lapis pagpasok mo sa school. True enough, minsan may nagpapahiram and all these things. Yun, when it comes to our needs, yung bilang isang tatay, alam nyo, minsan wala na talaga tayong malalapitan, kundi ang Panginoon lang. Kaya nga palagi ko sinasabi, if there's no way, pero the only way is going up. Ibig sabihin, yung lumuhod ka lang at tumingala at tumingi ka, just open your heart to God. Dahil alam mo, kung nagse-celebrate tayo ng Father's Day, dapat ino-honor natin ang ating Heavenly Father because He is the true Father. Tayo, nagkukulang tayo, pero ang ating Diyos Ama, hindi siya nagkukulang. And kung ang tatay din, katulad ko, nasasaktan ako pag hindi ko natutugunan yung pangangailangan ng anak ko. Pero ang Lord, ganun din. Nakita niya naghirap ang tao, mapapahamak ng tao. So He has to give His only begotten Son to be a sacrifice for us. So yun lang, para sa akin, yung sa anuman paghihirap na meron, hirap ka mag-provide. Meron, for example, meron akong kilala, sundalo, ganun din kapatid. Sabi niya, gusto kong umuwi sa pamilya ko. Sabi ko, pero at the same time, nagse-serve siya sa military, mahirap siyang umuwi. Pero yun lang talaga, sabi ko, you just have to trust God that He will give you yung break na kailangan. Yes, Kuya Carlo, tama po yun, no? And ako naman, as we... Yes, Kuya Carlo. Yung awa mo, Ayan. tuloy mo. So, medyo nakakaroon lang yan, Kuya Carlo. Yes. And ako naman, Kuya Carlo, no? Sige. Yes, no? Kumbaga sa akin naman, in the other perspective, no? We've been talking about father as a human, no? Ito, si Kuya Carlo, yung mga tatay natin. But I just want to uplift yung mga nararamdaman natin sa ngayon, mga kaibigan, that God is with us, no? God is our provider, God is our healer, God is our protector. So ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon natin sa ngayon, panghawakan lang natin yan that God is working in us. Sabi nga sa kanya sa devotion ni Kuya Carlo, no, that we are all work in progress. And at the right time, sa tamang pagkakataon, panahon at destination, you're gonna reap all the harvest that is due to you. And bilang, Kuya Carlo, no, may bilang isang kabataan na nanonood din. Kabataan ba ako? Parang hindi na rin no? Pero bilang isang individual na rin na last time kasi Kuya Carlo, no, meron po akong napanood sa isang video sa isang platform. At gusto ko lang din ito i-share. Medyo related to sa mga roles ng pagiging tatay. Kasi ang mga kababaihan sa ngayon, di ba, tayo kasi mga lalaki, kumbaga tayo, we wanted to impress. Di ba? Gusto natin i-impress yung mga tao, mga kababaihan. Pero mga kababaihan, they are not that fully impressed kung ano ang meron ka, no, with your money, with the luxury that you can provide. But I think the character and the attitude matters most. So, let's work on that. Ako din. Susubukan kong ayusin ang aking pagkatao, ang aking whole being so that I am perfectly fit na punan ang role. Kasi kapag ayos ka sa loob, ayos ang buong pagkatao mo, then I think that is a good indication na you can also, yung mga role na pagiging isang tatay, magagampanan natin. Although we are not perfect, but alam kong makakaya natin yan. And Kuya Carlo, bilang pagtatapos po, ito po ang aking gustong malaman. Bilang isang Kuya Carlo, bilang isang tatay, ano daw po ba ang iyong superpower? Ito, alam mo, superpower ko is that yung, meron akong asawa na very supportive sa akin, isa yun. And minsan din, may panahon din na si Daisy nawala din dito sa amin, nagpunta siya nag-out of town, out of the country
for many months. Pero ako yung nakita ko yung superpower talaga is that yung kapit ka lang kay Lord, kapatid. Minsan hindi natin alam kung ano, pati mga pagluluto, mga ganon, hindi natin alam. Pero eh, kapag yung, alam mo, God will just be there to fulfill yung His grace is sufficient indeed sa mga yung kakulangan natin. He will be there to complement us. So ang superpower ko is yung relationship ko with our Heavenly Father. Thank you, Kuya Carlo. No? Ako, talagang, kahit ako personally, mag-a-agree talaga ako dyan sa superpower mo na yan. Na, number one, ang superpower mo is you have a wife that is supportive. At pangalawa naman, syempre, ang superpower mo, si God, na nagiging source, nagiging lakas nating lahat. And Kuya Carlo, bilang pagtatapos natin, may gusto lang akong ikwento. Ito ay para ma-inspire, ma-encourage yung mga kapwa natin PWD na lalaki. No, lalo na kasi meron tayong provider mindset na gusto natin, we provide, we give everything we could. Talagang sabi nga ng iba, no, laban kung laban. Pero kasi ang nagiging standard ng mundo ay laging material na bagay, financial, no? Pero last time, siguro 2 days ago, Kuya Carlo, may napanood ako sa isang platform again na nag-uusap-usap yung mga kababaihan, mga sabihin natin yung edad nila, yung mga marrying age o mga newlywed, at sila yung mga naghahanap o mga standard nila sa isang lalaki. Natuwa ako sa conversation nila because sabi ng babae, hindi ako tumitingin sa bank account ng lalaki. Hindi ako tumitingin kung gaano kadami ang pera niya sa bulsa. Tumitingin ako kung gaano kalaki yung pangarap niya sa buhay. And with that, na-realize ko, oo nga naman, no? May mga PWD na lalaki na ang sweldo nila maliit lang. O kaya even ako din po ay naghihintay pa ng tamang oportunidad para sa akin. How can I provide for my family, no? Sa aking asawa, sa aking mga anak. But this conversation made me realize na it's not just about the money, but the dreams that you have, not just for yourself, but for the whole family. Bakit? Kasi kung may pangarap ka, ang determination, pagsusumikap, pagtsatsaga, papasok yan lahat. Magkakaroon ka ngayon ng pera. At yung perang yun, ang gagamitin mo to provide, to help your family. And ang ganda lang na mindset ng mga kababaihan na yun. Natitingin sila sa pangarap mo because how big your dream is will be the barometer kung paano ka magiging asawa, paano ka magiging tatay sa magiging anak mo. And yun lang, no, sana na-uplift natin yung mga kapwa natin PWD na mga tatay o magiging tatay pa lamang. Muli mga kaibigan, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan, sa aking tatay rin, no, sa aking daddy. Happy Father's Day at naway ma-enjoy nyo ang buong araw na ito at sana naman ay maalala ninyo na mahal kayo ng mga tao sa paligid kahit ganyan kayo. Di ba? Kahit na hindi kayo perfecto. But anyway, Kuya Carlo, may nais po ba kayong batiin bago tayo magtapos sa ating programa? Well, gusto ko lang magpasalamatan ng ating kasama, si Kuya Roland Alfonso, maging si Romel Paulino, at maging si Kay Ariel na gumagawa ng ating recording na maayos. Thank you very much sa support ninyo sa aming dalawa ni Joas. Yes, Kuya Carlo, alam mo, bago tayo talaga tuluyang magpaalam, muli imbitahan ko po kayo, pakisuportahan naman po ako kaibigan sa ating journey na ito, sa aking TikTok at sa aking Facebook page. Hindi po ako magsasawang imbitahan kayo tuwing Sabado dahil alam ko magiging kaagapay ko kayo sa pag-abot ng aking, syempre, pangarap na rin naman. Yan, no? Hanapin niyo lamang po ang Kuya Joash sa TikTok at sa Facebook page. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig sa ating palatuntunan, sa mga taga-ibang bansa na nakikinig sa ating Facebook Live, kaway-kaway sa anumang panig ng Pilipinas o mundo, ay lagi kayong welcome sa ating programa. At huwag niyo pong kalimutan, supportahan niyo po ang lahat ng mga programa ng ating himpilan. Makikita at mapapanood niyo po yan sa ating YouTube account. Hanapin niyo lamang po ang 1116 DXAS at syempre sa ating official Facebook page, ang 1116 DXAS, your community radio. Muli, happy Father's Day to all the fathers out there. At nakasama niyo po kami, ako si Joash Kabalikat. At kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. At ito naman si Kuya Carlo na patuloy po nagpapaalala sa atin ang takbuhin ng buhay, mahaba pa, madami pang pagsubok.
Pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga and happy weekend everyone. God bless you po. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan